Hello everyone, my name is Gianluigi Galano, and today I will be demonstrating how to install two powerful message brokers, Apache Kafka and RabbitMQ. We will cover where to download the files, the prerequisite needed, and how to verify that they are running correctly. Let's get started. First step, kailangan natin ng Java. So mag-open tayo ng browser. Then type natin oracle.java/technologies/downloads. Then pipiliin ko yung latest version is JDK 26. Then Windows. Tapos dito sa x64 installer. So click natin tong link. Kapag tapos na siyang download, then open natin. Then next. Close. Para ma-check siya kung pumasok na siya, mag-open tayo ng CMD. Then type natin Java version. Okay na, may lumabas na siya. So ready na tayo sa Kafka. Doon naman sa Kafka, hanapin natin yung official website kafka.apache.org/downloads. Then pipiliin ko yung version 3.9.2 sa binary downloads, then scale at 2.13. Pagkatapos ng download, i-extract natin to yung file. Then ilagay ko sa drive C. Extract files. Then sa drive C. Then lagay ko Kafka para madali lang siya hanapin. Kapag na-extract na, kailangan natin paandarin si Zookeeper muna bago si Kafka. So, i-open natin yung drive C, then Kafka, tas bin, Windows, tas dito sa path is butati CMD. Then, ilagay natin zookeeper-server-start.bat config zookeeper.properties. Kapag okay na siya, pupunta tayo ulit sa Drive C, then Kafka, then bin and Windows. Same kanina. Then type natin cmd
Then lagay natin Kafka server start .bat config, then server .properties. Ayan, nakita ninyo na sa logs ay gumalaw na siya. So, ibig sabihin, official running na ang ating Kafka. Then, lagay natin ito. Ito yung sa Zookeeper -server -start.bat then config zookeeper.properties. At ito naman sa kabila is Kafka. So, Kafka server -start.bat config. Proceed naman tayo sa RabbitMQ. Pero bago yon, kailangan mo natin mag-download ng Erlang. So, type natin dito erlang.org/downloads. Then dito sa download installer, after na download na yon, is right click then open and install natin. Tapos next, install. Kapag na-install na yung Erlang, next is pupunta tayo sa RabbitMQ server naman. So, download natin yon. Type natin rabbitmq.com/install-windows.html. And dito, scroll down natin. Hanapin natin yung direct downloads. Then dito sa RabbitMQ-server-4.2.5.exe. So, click natin yan. Kapag na-download na natin is install na natin ulit. So, next, install.
So, next, finish. Usually, automatic na siya tumatakbo sa service. Pero, para sure tayo na successful siya and nag-run siya, so pupunta tayo sa window R, then services.msc, then hanapin natin yung RabbitMQ. So ito, RabbitMQ. Then kung yung lumabas dito is hindi pa running, pwede natin i-start, pero usually automatic ito. Kung gusto nyo i-restart, pwede din, para sure talaga 100%. Then para ma-access yung dashboard, kailangan ko muna i-enable yung plugin niya. So pupunta ako sa RabbitMQ command prompt, tas run as administrator. Then type natin dito RabbitMQ dash plugins space enable space RabbitMQ underscore management. Then after successful na siya na enable, so pupunta tayo sa browser, then lagay natin dito is localhost 15672. So ito na yung dashboard ng RabbitMQ. Then yung username and password is default is guest, then guest. So ito na yung dashboard ng RabbitMQ. And that's it. We successfully installed and verified both Apache Kafka and RabbitMQ. I'll be putting the download links in the description below. I hope you learned something new today. If this video helped you, please like and subscribe for more educational content. Don't forget to turn on notification so you can stay updated. Thank you for watching.